Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Teacher Antoinette. Ngayon, ang tatalakayin natin ay edukasyon sa pagpapakatao. Ito ay ang pagkilala sa sarili. Maari bang magsitayo muna ang lahat at tayo ay mananalangin? Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bago kayo umupo, maaaring punitin ang mga kalat na nakikita ninyo sa inyong paligid. At pagkatapos nito ay umupo ng maayos at makinig kay teacher. Ngayon naman ay mag-check si teacher ng attendance. At kapag narinig nyo ang pangalan nyo, ang sasabihin nyo lamang ay mabuti. Nagkakaintindihan ba mga bata? Mahusay at nandito kayong lahat. Dahil dyan, bigyan nyo ang sarili nyo ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ang wisdom of the day or thoughts of the day is ang pagtanggap sa sarili ay unang hakbang sa pagiging masaya. Ibig sabihin nito ay minsan kailangan nating tanggalin o iwasan ang mga bagay na hindi maganda para sa atin. Gaya ng mga gawain, ugali o sitwasyon na nagpapa-stress o nagpapanungkot. Kapag natutunan nating umiwas sa mga hindi mabubuting bagay, mas nagiging masaya tayo. Mga layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na una, natutukoy ang sariling kakayahan, kahinaan, at damdamin. Pangalawa, na ipapahayag sa malikhaing paraan ang sariling kakayahan, kahinaan, at damdamin. Pangatlo, napapahayag ang pagiging natatangi at mahalagang nilalang sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili. Ano ang tinalakay natin kahapon? Mahusay, tungkol sa pagiging mabuting kaibigan. Tama! Bakit sa tingin ninyo mahalaga ang pagiging mabuting kaibigan? Dahil nakakatulong ito sa ating araw-araw at mas masaya kapag maraming kaibigan. Diba, grade 1? Ngayon naman, gusto nyo bang maglaro? Ang larong gagawin natin ay Guess the Teacher, na kung saan ay uhulaan ninyo lamang kung ano ang ginagawa ng nasa teacher at kung ano ang nararamdaman nila. Naintindihan ba mga bata? Mahusay! Ang unang larawan ay masaya. At pangalawang larawan naman ay malungkot. At pangatlong larawan naman, kumakanta. At pang-apat, nainis. At panghuli ay naglalaro. Napakahusay mga bata. Ngayon naman ay may tanong si teacher. Una, ano ang mga nararamdaman nila? Pangalawa, kailan ninyo naramdaman ito? At ang huli, ano naman ang kaya mong gawin?
Mahusay mga bata! Ngayon naman ay dumako tayo sa panibago nating aralin. Ito ay pagkilala sa sarili. Una ay kakayahan. Mga bagay na kaya natin gawin na kung saan ay kapag ginawa natin yung isang bagay is nagiging confidence na tayo na gawin yun dahil nga kaya natin. Halimbawa nito ay kaya kong tumulong sa aking mga kaklase. Pangalawa, magaling akong magkulay nang hindi lumalampas. Magaling ba kayo magkulay? Pangalawa naman ay kahinaan. Mga bagay na nahihirapan pa tayong gawin. Na kung saan is hindi natin kayang gawin yung isang bagay o nahihirapan nga tayong gawin iyon. Halimbawa nito ay nahihiya pa akong magsalita sa harap ng klase. Pangalawa, nahihirapan pa akong magsulat ng pantay. At ang panghuli ay damdamin. Mga nararamdaman natin sa iba't ibang sitwasyon na kung saan is nararamdaman natin ito tuwing may nangyayari. Halimbawa nito ay masaya ako kapag natatapos ko ang aking gawain. Pangalawa naman ay excited ako kapag may bagong laro sa klase. At dyan na nagtatapos ang ating aralin. Ngayon naman ay may isang paalala sa teacher. Mahalagang kilalanin natin ang ating sarili para matuto tayong tanggapin ang ating sarili. Ngayon naman ay may hinandang activity si teacher. Ready na ba ang lahat? Mga bata, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Bawat grupo ay may gagawin na poster tungkol sa sarili. Ang unang pangkat ay ang aking kakayahan. Pangalawang pangkat ay ang aking kahinaan. Pangatlong pangkat, ang aking damdamin. At ang pang-4 na pangkat ay pagtanggap sa sarili. Ang pamantayan sa paggawa nito ay una, maayos ang gawa 25%, makulay at malikain 25%, nagtutulungan 25%, marunong magpaliwanag 15%, maayos at magalang 10%, ang total nito ay 100%. Ngayon naman ay may hinandang pagsusulit si teacher. Ipapakita ko na lamang sa ating blackboard ang mga gagawin ninyo. At pagkatapos nito ay mag-check tayo. Nagkakaintindihan ba mga bata? Ngayon naman ay kuhanin ang inyong kwaderno at isulat kung ano ang isusulat ni teacher sa pisara. Gumuhit sa isang papel ng isang bagay na gusto mong matutunan o mapabuti sa iyong sarili. Isulat sa ibaba, ang aking layunin, ang aking sarili. At dyan na nagtatapos ang ating aralin. Good day, everyone! See you tomorrow! Bye!